Ngayon po ating pakinggan ang pagbasa po ng Ebanghelyo ng linggo na darating na kung saan po ay ang kapistahan ng Ascension of our Lord. That will be read by our youth, si Princess Faith Sornito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay." Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay inakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ngayon ay magnilay ang ating binasa para mas lalo namnamin ang mensahe ng Diyos sa ating mga puso at isipan. Sino ang aking babalingan, Panginoon ko? Tanging ikaw, pagkat taglay mo ang salita ng buhay. Ikaw ang buhay na walang hanggan. Panginoon, narito ako. Gawin mo sa akin ang maibigan mo. Handa kong tupin ang loob mo. Panginoon, narito ako. Sino ang aking babalingan, Panginoon ko? Tanging ikaw, pagkat ika'y daan at katotohanan. Ikaw nga ang aking kaligtasan. Panginoon, narito ako. Gawin mo sa akin ang maibigan mo. Handa kong tupin ang loob mo. Panginoon, narito ako. Ito ang tangi kong hangarin, lumagi sa iyong piling. Makita ka at ibigin, paglingkuran ng taimtim.
Ngayon po ating papakinggan ang explanation at ang exposition po ng Bible text na ito from our minamahal na director, si Father Adonis Saclolo. Good evening po, Father. Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal na biblical apostles, biblical coordinators. Ngayon po ay pinagninilayan natin yung ebanghelyo, no, para sa darating na linggo, yung pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa kalangitan. No? Kailangan po nating linawin na iba yung ascension sa assumption. No? Yung ascension, ito ay dakilang kapistahan ni Jesus. Yung assumption naman, ito yung pinagdiriwang natin tuwing Agosto, no? August 15. Ito naman yung si Maria ay iniakyat, no? Sa langit. No? Si Jesucristo ay umakyat sa langit dahil Diyos siya at doon siya nanggaling. Si Maria dahil siya ay isang nilalang, siya ay iniakyat, no? Assumed into heaven. No? Mahalaga po ito. Ang pangalawang bagay na kailangan nating maunawaan, no, ngayong sa ebanghelyong ito, ganito rin sa pagdiriwang natin ng pag-akyat ni Jesucristo sa kalangitan, na yung 40 araw na pamamalagi niya dito sa mundo bago siya pumanik. Ibig sabihin, nung siya'y muling nabuhay, 40 araw pa siyang namalagi dito sa daigdig bago siya umakyat sa langit. No? Ito'y mababasa natin sa first reading sa darating na linggo, yung Acts chapter 1 verses 1 to 11, no? Nandun nakasulat, malinaw na 40 araw pa siyang namalagi. Ibig sabihin, marami pa siyang ginawa. Yung mga apparition, pagpapakita niya sa mga apostol ay nakapaloob dito sa 40 araw. No? Ngunit ang 40 araw o ang bilang na 40 ay mahalaga sa Biblia. No? Ito ay napakamakahulugang bilang o numero sa Biblia. No? Yung 40 numero, no? Unang-una, halimbawa sa Genesis, no, chapter 7 and 8, makikita natin doon na nung panahon ni Noah ay umulan ng 40 araw at 40 gabi. At ano yung kahulugan noon, no? Dahil gustong pagpanibaguhin ng Diyos yung sanlibutan na lubog sa kasalanan, no? So unang-una, yung 40 yung bilang na 40 ay paglilinis. No? Paglilinis para tumungo doon sa isang pagpapanibago. No? Paglilinis at pagpapanibago. No? Dahil pagkatapos noon, meron na namang panibagong tipan kay Noah at lumikha ang Diyos, no? ng sangkatauhan, no? Mula sa angkan ni Noah para ipakilala yung kanyang banal na tipan. No? Binago ng Diyos. No? Makikita rin natin sa halimbawa sa aklat ng Exodus, no? 40 araw, 40 gabing nanatili si Moises sa bundok ng Sinai. Bakit? No? Kasi doon ipinagkaloob ng Diyos yung tipan. No? Yung tipan ng Diyos ay yung pagsasabi ng Diyos na kayo ay pinili ko, kayo ang aking bayan, ako ang inyong Diyos. No? Ibig sabihin, ito rin ay pagpapanibago sa bayang Israel. Kasi bago sila bigyan ng tipan, sila ay bayan ng mga alipin. No? Matagal silang alipin sa Ehipto, no? Walang dangal, no? Walang pagkakakilanlan. Hindi nga isang bayan, hindi nga isang bayan ang tawag sa kanila dahil sila ay alipin, pag-aari sila ng ibang bayan. Pero nung binigyan sila ng tipan, no, nagkaroon ng transition, no, from people without dignity, naging bayan sila ng Diyos. No? At alam naman natin, pagkatapos noon, 40 taon silang naglakad sa disyerto. No, bakit? Yung disyerto, ito yung paghahanda sa kanila, no? Paglilinis para sila ay ihanda sa pagpasok sa lupang pangako, no? Sabi kasi ng mga Jewish rabbi, in one night, no, Israel was taken out of Egypt. But it took 40 years for Egypt to be taken out from the hearts of the Israelites, no? Ibig sabihin, isang gabi lang pinalaya sila ng Panginoon mula sa Ehipto. Pero yung puso ng mga Israelita ay nandun pa yung Ehipto. Kaya nga day long, 'di ba? Sabi roon na pinapanaginipan pa nila yung mga karne, yung mga mga bawang, mga sibuyas doon sa lugar ng Ehipto. Kaya yung 40 taon sa disyerto is to purify, para dalisayin at unti-unti mawala sa puso nitong bayang Israel yung pagkaalipin, no? At saka sila dinala sa lupang pangako, no? Alam din naman natin na si Elias halimbawa. Si Elias, alam niyo nung inusig siya nung reynang si Jezebel dahil
pinatay niya yung mga propeta ni Baal. 40 araw din siya naglakbay, no, papunta ron sa bundok, no? At si Elias ay depressed na kung babasahin natin yung account na yun, no, na tumatakas siya. Depressed na siya. Ayaw niya nang kumain, no, pinakain lang siya ng ibon, no? Pero dung 40 araw na kinatagpo siya ng Diyos. Sabi ron, lumindol, wala roon ng Diyos. Dumating yung bagyo, wala doon yung Diyos. May malakas na hangin, wala doon yung Diyos. Pero sa banayad na hangin, sa banayad ng tinig ng Diyos, nalaman niya nandun yung Panginoon. At muling napanibago, no, yung pagiging propeta ni Elijah, no, ni Elias, no, nawawala na sana, namamatay na at napanibago siya, no. Sa Ebanghelyo naman, alam natin si Jesucristo ay tumungo rin 40 araw, 40 gabi sa disyerto, no, at doon ay sinubok siya ng diablo. Pero yung 40 araw, 40 gabi ni Jesucristo sa disyerto, ayun kasi yung pagsisimula, pagkatapos ng pagsisimula para ihayag niya na yung mabuting balita, yung kaharian ng Diyos. Ibig sabihin may nagbabago na. No, kaya nga makikita natin dito sa Assumption, 40 days, no, after ng resurrection, meron ding pagbabago, no? Ano yung transition, pagpapanibago na gustong gawin ng Diyos, no? At maririnig natin dito sa ebanghelyo, narinig natin, no, na ang tao ay hindi na lang tao para dito sa mundo. Ang tao ay para sa langit. Kaya nga si Jesucristo umakyat sa kalangitan, dala yung katawan ng tao, yung laman ng tao. At ito ay isang malaking mabuting balita para sa atin. Parang sinasabi sa atin, hindi tayo para dito sa mundo, no? Ang totoong lugar natin ay sa kalangitan, no? At ito na po yung kaunting introduction natin, no? At pupunta tayo rito sa ebanghelyo, no? Nagsimula ito sa Mark 16 verse 15, na inuutusan, no, ni Jesucristo na ipahayag ang mabuting balita, no? Ipahayag ang mabuting balita. Ano ba ang mabuting balita, no? Ang mabuting balita ay mabuting balita para sa mga taong nasa hindi mabuting sitwasyon. Uulitin ko, kung hindi maayos yung sitwasyon ng tao, kailangan niya ng mabuting balita. Kasi kung maayos na ang sitwasyon ng tao, bakit niya pakakailanganin ng mabuting balita? Kaya nga, ipahayag yung mabuting balita sa mundo kasi wala sa mabuting sitwasyon ang tao, no? Pwede nating sabihin, wala tayo sa mabuting sitwasyon, no? At makikita natin dito mamaya sa ebanghelyo kung ano ang kahulugan nito, no? Ang isang example dito, halimbawa nung 490 BC, bago ipanganak si Kristo, alam natin na yung mga Persians ay gustong sakupin yung Greece, yung bansang Gresya. No, at merong famous battle, no, doon sa Battle of Marathon, no. Yung Marathon meron dong beach at doon maglalanding yung mga Persian army at maraming Grego, lalo na majority from Athens, no, mga Athenians ang sumalubong. Pero kahit pagsamasamahin itong mga sundalo ng Athens at ng iba pang mga siyudad ng Gresya, napakaliit pa rin, no, ng kanilang bilang kung ikukumpara dito sa sumasakop, no. At ngayon makikita natin, alam na alam nung mga taong naiwan. Siyempre ang pumunta ron sa digmaan ay yung mga kalalakihan, mga mandirigma. Yung mga naiwan sa mga bayan, halimbawa sa Athens, no? Of course, lahat sila ay nangangamba, lahat sila ay nakatago sa bahay kasi alam nila sa oras na magapi yung kanilang mga sundalo, pupunta sa kanila yung mga kaaway, yung mga Persian, pagsasamantalahan yung mga babae, papatayin yung matatanda, no? Aalipinin yung mga bata, no? Alam nila yung kakahinatnan. No, kaya nga ito yung sitwasyon, nakatago, puno ng takot, hindi alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. Pero yung famous na nangyari rito, nagwagi itong Gresya, yung Athens, kahit kaunti yung kanilang sundalo. Kaya may isang sundalo, nandito sa tradisyon, no, sa historical facts, nakita niya na nagwawagi sila, tinakbo niya mula doon sa Marathon Beach. No, kaya nga dito nanggaling din yung marathon na sports, no? Kung alam ko naman, alam niyo na tong origin nito, pero dito nanggaling, tumakbo ito. 24 miles, napakalayo. Wala siyang pahinga, tumakbo. At pagdating niya ron sa siyudad ng Athens, sumigaw siya, nagwagi tayo. At bumagsak siya sa kapaguran at namatay, no?
Ito yung ano rito, yung pwede nating ibigay na example. Pero doon sa pagpapahayag niya, sa balitang dala niya, nag-iba yung buhay ng mga tao na nakatago sa loob ng bahay, puno ng takot, no? Gumuho na yung mga pangarap, lumuluha na. Pero doon sa balitang inihayag niya, nagbago yung kanilang buhay. Ito ang ibig sabihin ng mabuting balita, no? Babaguhin yung sitwasyon ng tao, babaguhin yung buhay ng tao, no? Kaya nga sa atin mga Bible apostles, no, sa tuwing nagpapahayag tayo ng mabuting balita, no, minsan masyadong intellectual lang, no, para may turuan lang, parang lesson, may matutunan lang, pero mas malalim doon ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Ang pinapagawa sa atin ng Diyos ay dalhin yung mabuting balita para baguhin yung sitwasyon ng tao, no? Yung sitwasyon ng tao. Marami pang example, halimbawa dito sa Pilipinas, alam niyo nung nasakop tayo ng mga Japanese, no? At takot na takot lahat ng tao sa mga Hapon, inalipin, pinahirapan. Pero nung inihayag na dumating na si MacArthur, I shall return, at nanalo na yung mga Allied forces, anong nangyari? Naglabasan yung mga Pilipino sa kalsada at nagdiwang. Kaya nga, ang tao, kapag nakakarinig siya ng mabuting balita, inaanyayahan siyang magdiwang, no? Inaanyayahan siya sa kaligayahan. Kaya ito ang purpose ng Panginoon, itong mabuting balita, no, na ihayag. At ano ba yung mabuting balitang ihayag? Ito yung kerigma. Yung kerigma, namatay si Jesucristo, nagdusa, namatay, pero muling nabuhay. At pwede nating sabihin, kung magdadala tayo ng mabuting balita, napakaraming tao ngayon ang buhay pa, pero parang patay na. Ibig sabihin, nabubuhay na walang lasa ang buhay, walang kahulugan, no? At ang tanging gamot para magbago yung sitwasyon nila ay ipahayag yung Diyos na nagmamahal, no? Namatay si Jesucristo para sa iyo. Pinatawad ka ni Jesucristo, no? May nagmamahal sa iyo at gagawin niya ito paulit-ulit. At itong taong ito, no, kahit inililibing niya na yung sarili niya sa kalungkutan, no, pwede siyang lumabas, no? Kaya nga ito yung sinabi rito at sinundan ito na binyagan niyo yung mga tao, no? At kung sino mang maniwala ay maliligtas. Pero yung hindi maniniwala ay hindi maliligtas, no? So ang ibig sabihin, no, sinabi ni Jesucristo sa John chapter 3 verse 16 and 17, alam natin ito, no? Pero lalo na sa verse 17 ng John chapter 3, sinabi niya ron, napunta ako rito hindi para hatulan ng mundo, kundi para iligtas. Pero kung sino ang hindi maniwala, parang inulit lang, no, yung pinag-uusapan natin ngayon, parang siya na rin yung humatol sa kanyang sarili, no? At ito'y napakaganda mga kapatid, kapag pinapahayag yung mabuting balita, no, pinapaabot natin yung pagbibinyag, no? Yung marami naman tao, lalo na sa mga Pilipino na binyagan na, no? Ipaalala sa kanila yung kahulugan ng pagbibinyag. Dahil yung binyag, ano ang binyag, no? Ang binyag ay nagbibigay ng pananampalataya, no? Nagbibigay ng pananampalataya papunta sa buhay na walang hanggan. Pero ang mahalaga rito, yung ayaw maniwala, no, sa pag-ibig ng Diyos, sa pagliligtas ng Diyos. Actually, hindi yung Diyos ang humatol sa kanya, ang nagkondena sa kanya. Ang humatol sa kanya ay yung kanyang sarili, no? Kaya nga minsan nagpapahayag tayo, minsan 'di ba napapagod na tayo, parang hindi naman tayo pinapansin ng mga tao, no? Huwag natin silang hatulan, no? Hindi nga tayo dapat humatol sa kanila, no? Maaring wala pa silang grasyang makinig, maaring di pa kumikilos yung banal na espiritu sa kanila, no? Pero kung darating na yung wakas ng panahon, bandang huli, yung pagtanggi nila sa pagliligtas ng Diyos, ayun yung nagpahamak sa kanila. O mas madaling sabihin na sila yung nagpahamak sa sarili nila. At sana hindi mangyari yun, no? Meron ngang famous ano rito kwento, story, no? Meron daw isang tao nalulunod, no? Nalulunod at hinahagisan siya ng lubid, no? Hinahagisan siya ng lubid para kumapit siya sa lubid at hindi siya tangayin ng baha, no? Ngayon, magdedesisyon itong taong ito. Kukunin ko ba yung lubid para maligtas ako o tatanggihan ko? Eh, ang problema, yung naghahagis daw sa kanya, yung kapitbahay niya, nakaaway niya, no? Kapitbahay niya, nakaaway niya. Ngayon, dahil sa pride niya, ayoko yan. Sabi ko, hantayin ko na lang yung tulong ng Panginoon. Yung Panginoon ang maghahagis sa akin ng lubid. At namatay siya, no? Eh, pagharap sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, ba't di mo ako tinulungan? Sabi sa kanya, anak, tinulungan kita. Andun ako doon sa kapitbahay mong naghagis ng lubid sa'yo, pero tinanggihan mo.
So ang ibig sabihin nung tinanggihan mo, ikaw ang nagpahamak sa sarili mo. At ito yung sinasabi ng ebanghelyo na ito, ipahayag, ipahayag, ipahayag. At tayo lahat ay itinutulak, magpahayag, magpahayag. Sabi nga ni San Pablo woe to me if I do not preach the gospel. No? Sumpain ako kung hindi ko ipahayag ang mabuting balita. No? Kaya nga inuulit natin na ang pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi lamang doon sa formal meetings natin. Meron tayong mga formal meetings, activities sa parokya. Kung hindi, ang pagpapahayag ng mabuting balita ay sa lahat ng pagkakataon. Taong malungkot na nakita mo, kaibigan na nadidepress, no? Yung anak na namumroblema. Ito yung mga pagkakataon na sinasabi ng Diyos, ipahayag ang mabuting balita. Nga sabi nga ni San Pablo in season or out of season. Napapanahon man o hindi, no? Palaging ipahayag dahil may kapangyarihan ang mabuting balita. At pagkatapos noon, sabi ni Jesucristo, ngayon ang mga maniniwala, no? Ang mga maniniwala, magbibigay sila ng mga tanda ng pananampalataya, no? At makikita natin ito, sabi rito, unang-una papalayasin ninyo ang mga demonyo, no? Papalayasin ninyo ang mga demonyo. Halimbawa sa Acts of the Apostles, napakarami rito, no, na nakasulat, no, na pinalayas nila yung mga demonyo. Halimbawa sa Acts chapter 16 verse 16, no? Meron doon isang batang babae, no, na sinasapian ng masamang espiritu at ginagamit siya nung mga may-ari sa kanya dahil slave girl siya para manghula o gumawa ng witchcraft. At ito yung dinatnan ng mga apostol at pinalayas nila yung masamang espiritu, no? At marami pa, no? Halimbawa sa Acts chapter 5 sa Philippians, sa letter to the Philippians, maraming mga iba't ibang pagkakataon, no? Sabi rito, dadamputin niyo rin yung mga magsasalita kayo ng iba't ibang wika, no? Alam natin sa Acts chapter 2, pagbaba ng Espiritu Santo, no? Pagdating ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, nakapagsalita si Pedro, no, nung mga salita na nauunawaan ng mga tao, no? Sabi ng mga ama ng simbahan, no, ang pananampalataya ay isang lengguwahe lang. Kahit magkakaiba yung lengguwahe natin, halimbawa si Sister Laces, di ba? Sister Laces, Mexican siya, ang salita niya ay Spanish. No? Pero may galaw yung Espiritu Santo, nagsasalita na siya ngayon ng Tagalog, no? Nagsasalita pa siya ng English. Ito yung physical manifestation, no, na ang Espiritu ay tutulungan tayo lalo pangat may misyon na tayong gagawin. Pero hindi lang ito, no? Ang sinasabi ng mga ama ng simbahan, yung lengguwahe ay yung lengguwaheng kailangan ng tao. Yung salitang kailangan ng tao, no? Halimbawa, may isang kabataan, ang salita niya siyempre yung salita ng mga kabataan, no? Minsan pagkakalooban tayo ng Espiritu Santo para kausapin siya sa lengguwahe niya. Ang ibig sabihin, sa lengguwahe na mauunawaan niya. Halimbawa naman, isang taong depressed, no? Mahirap magpahayag sa isang taong depressed na parang pipilitin mo siya magsaya ka, maging maligaya ka. Na dahil hindi niya pa naiintindihan yung lengguwahe na yon. At bibigyan tayo ng Espiritu Santo ng lengguwahe, no, na pumasok at maranasan o maramdaman o to sympathize o empathize doon sa pagdurusa ng taong iyon, no? Ito yung sinasabi rito, no, na iba't ibang lengguwahe, no? Kapag sabi pa rito, ano pa yung sabi rito, bilang tanda ng may mga pananampalataya, hahawakan ninyo ang mga ahas, no? Serpente, no? Mga serpents, no? Alam natin halimbawa si San Pablo, no, doon sa Acts chapter 28, 'di ba? Na shipwreck siya, napunta siya sa Malta at doon kinapitan siya nitong ahas, no? Ay yung ahas makamandag pero iwinisik lang ni San Pablo kaya akala ng mga tao roon, no? Sa Acts chapter 28, kung babasahin niyo, siya ay Diyos kasi may kapangyarihan siya sa ahas. At sabi roon, kung may makakuha man kayo ng lason, makainom kayo ng lason, no, hindi kayo maaano, no? At eto, no, mga minamahal na Bible apostles, no, mga kapatid, ito yung mahalaga, no? Bakit? Kasi yung serpent, yung ahas, alam natin ito ay simbolo ng diablo, no? Sa Genesis chapter 3, yung ahas ay yung nanukso sa tao para bumagsak sa kasalanan. At sinabi niya ron yung isang kasinungalingan. No, sabi niya na totoo ba na ayaw kayong pakainin ng Diyos ng kahit anong bunga sa kahit anong puno sa hardin? Kasinungalingan agad yung sinabi ng ahas. No?
Dahil ang sinabi ng Diyos, hindi pwede kayong kumuha kahit saang puno, kahit anong bunga, wag lang yung puno na nasa gitna ng hardin. Pero ang ahas, ang lason na dala ng ahas ay kasinungalingan. Bandang huli, doon na pumasok dahil nakipagdialogo yung babae, doon na pumasok yung kasalanan. No, parang sinabi ng ahas, hindi kayo mahal ng Diyos dahil pinagkait niya sa inyo isang nag-iisang puno. Parang maramot yung Diyos sa inyo. No, bakit madamot yung Diyos sa inyo? Dito na siya pumasok ng maraming kasinungalingan. Ito ang tawag dito ay venom o poison, yung lason. Sabi niya, alam niyo ba kung bakit? Ang Diyos kasi ayaw kayong maging Diyos. Ayaw niyang mapantayan niyo siya. At dahil dito sa kasinungalingan ng ahas, itong lason na ito, no, pumasok ang kasalanan sa mundo. No? Kaya nga sinasabi rin dito, no, maaring hindi tayo makakita ng mga physical na ahas. No, pero ang mga may pananampalataya ay alam yung kasinungalingan na ginagawa ng dyablo sa kanyang buhay. Pinagdududa siya sa Diyos at sinasabi sa kanya na hindi ka mahal ng Diyos. Alam niya itong lason na ito. At dahil may pananampalataya siya, sabi rito sa binasa nating ebanghelyo, hindi siya tatalaban, hindi siya tatablan. No? Kasi ito naman palagi ang sinasabi ng ahas sa atin, hindi ka mahal ng Diyos. Dahil merong isang bagay na hindi niya ibinibigay sa iyo. Ito yung unang kasinungalingan. Ngayon ang tao, parang nga si Adan at si Eva eh. May isang bagay na ayaw ibigay sa iyo yung Diyos, nagtampo na agad sa Diyos. No? Pero nakalimutan ni Adan at ni Eva, yung buong hardin ay sa kanila, maraming mabubuting bagay na naroon para sa kanila. Pero sa kasinungalingan ng ahas, natuon na lang yung isip nila doon sa kaisa-isang bagay na wala sila. Ito mga kapatid, ang lason. Maraming taong malungkot o baka ngayon dito sa ating Biblical Spirituality Weekly may mga taong malungkot dito. Bakit? Kasi ang nakikita mo sa buhay mo ay yung wala sa'yo. Pero binulag ka na ng ahas at ng laso nito na makita na maraming bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa'yo. Maraming example dito, no? Kaya nga maraming taong nagsiselos, maraming taong naiinggit, no? Para bang may kulang sa kanila. Ito ang palaging unang technique, no? Style ng ahas. Ipakita yung kung ano yung wala sa atin. Pangalawa, sabihin niya sa atin hindi tayo mahal ng Diyos, no? Pero sabi rito, yung mga may pananampalataya, may lakas sila, no? Na hawakan ang ahas at hindi sila talaban ng laso, no? Alam pa natin, sinabi pa rito, at sila ay magpapagaling ng mga may sakit. Ngayon yung verse 19, ito na yung pumanik na ang Panginoon sa langit. No? Pumanik na ang Panginoon sa langit. Gusto ko lang sabihin sa ating mga kapatid na narito ngayon, naririnig natin yung salitang Paschal Mystery, no? Yung Passion, Death, and Resurrection. Pero hindi kumpleto ang Paschal Mystery kung walang Ascension. Ang Paschal Mystery, yung Pasko, misteryo Pascual ni Jesucristo ay pagdurusa, kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Ito ang kabuuan, no, ng misteryo Pascual ng ating Panginoon. Pero ngayon, ano bang ginagawa ni Jesucristo sa langit? Bakit siya pumanik doon? Malinaw ito pag binasa natin yung sulat sa mga Hebreyo, chapter 9 and 10. Sabi roon, pumasok siya sa isang santuaryo na hindi gawa ng kamay ng tao. At doon, namagitan siya sa kanan ng Ama. No? Pinamagitan niya yung tao sa kanan ng Ama. He intercedes. Pag binasa natin yung sulat sa mga Hebreyo, chapter 9 and chapter 10, ang pinag-uusapan dito, mga mahal na kapatid, no, yung tinatawag nating Day of Atonement o yung Yom Kippur sa mga Hebreyo. Ito yung kaisa-isang araw na yung punong pari ay papasok sa Holy of Holies, no? At mag-aalay doon, no, ng hayop, pambayad sa kasalanan niya at sa kasalanan ng tao. Once a year lang to, ha? Ayun lang yung araw na pwedeng banggitin yung pangalan ng Diyos at humingi ng awa sa Diyos. Pag binasa natin yung Hebrews chapter 9 and chapter 10, ganito ang ginawa ni Jesucristo. No? Pumasok siya sa Holy of Holies pero hindi na yung gawa ng tao, kung hindi yung kalangitan. Dahil ito lang yung hindi gawa ng tao, yung kalangitan, at malinaw doon para ano, no? Para ipamagitan ang tao, no? Para mag-alay at ipakita yung alay niya sa harapan ng Ama, no?
At napakaganda nito sapagkat kung uunawain natin itong sinasabi rito, no? Actually nasa CCC ito sa Catechism of the Catholic Church number 662. Sabi roon, si Jesucristo ay nandoon pinapamagitan ang sangkatauhan, no? Ibig sabihin, yung yung pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo, ipinanik niya sa langit. At doon, sabi roon, sa letter to the Hebrews, hindi na siya papasok taon-taon. Dahil yung pagpasok ni Jesucristo dito sa Holy of Holies, sa kalangitan, for eternity. Pangwalang hanggan. No? Ibig sabihin, lahat ng ginawa rito ni Jesucristo sa lupa, pagdurusa, kamatayan, muling pagkabuhay, kapatawaran ng kasalanan, pagbibigay ng kanyang katawan at dugo, lahat ng ito ay nangyayari hindi na taon-taon o paulit-ulit, kung hindi pangwalang hanggan na. No? Kaya mauunawaan natin yung Eucharist. Yung Eucharistia, no, ito yung pagbibigay ni Jesucristo ng kanyang katawan at dugo, no? At ito, katawan at dugo ni Jesucristo ay pumanik sa kalangitan. Ibig sabihin, no, yung ginawa niya noon, no, ay hindi na natatapos. Kaya nga sinabi rito sa letter to the Hebrews, for eternity. No, kaya nga para sa atin, papaalala ko, no, sa ating mga Katoliko, no, yung ating Eucharistia, ito ay nakaugnay doon sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Hindi tayo bumabalik at inaalala lang yung nangyari noon. Sa tuwing nagdiriwang tayo ng Eucharistia, yung nangyari noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit. Sa tuwing magdiriwang ng misa, yung Misteryo Pascual ay paulit-ulit na nagaganap. Sabi nga nila, the past is being made present. No? Yung nakaraan ay nagiging ngayon. At bakit? Dahil nga pumasok si Jesucristo sa kalangitan at ginawang pangwalang hanggan lahat ng kaligtasan kanyang ginawa. No? Okay, ngayon, kung iisipin natin, itong nangyaring pagbalik ni Jesucristo sa kalangitan, nasa propesiya na ito. No? Pag binasa natin yung propesiya ni Propeta Isaias, chapter 55 verse 10, inihalin tulad dun yung salita ng Diyos sa ulan. No? Sabi ron, di ba, naalala ninyo, no? Ang salita ng Diyos ay katulad ng ulan mula sa langit, no? Babagsak siya sa lupa, no? Pagbagsak niya sa lupa, papasok siya sa ilalim ng lupa at hindi siya babalik sa langit hanggang di niya nagagampanan ang dapat niyang gawin, no? Makakabalik lang siya sa langit kapag nagampanan niya na yung dapat niyang gawin, no? At anong ibig sabihin nito? No, mga minamahal na Bible apostles, no? Ang ibig sabihin nito, si Jesucristo, yung Diyos na galing sa langit, pumunta siya sa lupa. Pero hindi lang siya nanatili sa lupa, no? Alam natin ito dahil katulad nung ulan, yung tubig, pumasok siya sa ilalim ng lupa nung namatay siya. Pero lumabas siya muli sa ilalim ng lupa nung muli siyang nabuhay. At sa ascension, bumalik siya sa kaharian ng Diyos, no? Ito yung propesiya na nagaganap mula sa Isaiah chapter 55 verse 10. Pero malinaw ito, mauunawaan natin pag binasa natin yung tinatawag na hymn to the kenosis, no? Kung babasahin natin ito sa letter to the Philippians chapter 2 verses 6 to 11. Sabi roon, si Jesucristo ay Diyos, no? But he did not deem equality with God, no? Parang hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, no? At naging tao siya, no? Ito yung incarnation, ang salita ng Diyos na naging laman nung ipinanganak si Jesucristo sa daigdig. Pero sinabi ron, pero hindi lang siya naging tao. He became a slave. Ibig sabihin, yung kalagayan na mas mababa sa tao, lumubog siya ron, no? At ito nga yung nangyari. Nung pinako si Jesucristo sa krus, dito nangyari yung talagang hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. At yung larawan ni Jesucristo sa krus, larawan ito ng kriminal, ng mga taong alipin sa kasalanan, no? Marumi, walang dignidad. Nung pumasok siya sa libingan, larawan ito ng mga taong walang buhay, mga taong patay, no? At ito yung ginawa ng Panginoon sa atin, no? Nung siya ay bumaba mula sa langit, no? Pinuntahan niya yung pinakamababang kalagayan ng bawat isa. Totoo, maaring hindi natin alam kung ano yung pinakamababang aspeto ng bawat isa, no? Ito yung mga lihim natin, kahinaan, pagkakamali, madilim na nakaraan. Walang nakakaalam. Pero maaring ito yung mga panahon, no? O ayun yung mga panahon na tayo ay nahihirapan, alipin. Gusto na natin kumawala sa isang kasalanan pero wala tayong lakas.
Kaya sabi nga sa letter to the Philippians, he did not only become man, he became a slave. Ibig sabihin, pinuntahan niya yung kalagayan mo at kalagayan ko. Yung kalagayan ng tao. At siya yung pumunta roon. Siya yung namalagi roon para ilabas tayo. No? Wasakin yung kapangyarihan ng pagkaalipin sa kasalanan at sama-sama tayong ilabas. At ang fulfillment, ang kaganapan nito, ay dalin itong katawan ng tao na iniligtas niya sa kalangitan. Kasi kung iisipin natin yung ascension, nung bumaba si Jesucristo mula sa langit, espiritu siya. Pero nung bumalik siya sa langit, hanggang ngayon, andun na yung katawan ng tao. Actually, pwede nating sabihin, may representative yung katawan ng tao sa langit. Lalo na nung iniakyat si Maria, kaluluwa at katawan, andun yung katawan ng tao. No? Kaya nga hindi natin pwede sabihin na mahina lang ako, tao lang ako, mahina ang laman. No? Para bang yung laman ay walang karapatan sa langit. No? Parang puro kasalanan ang nangyayari sa laman. Pero hindi ito totoo. No? Dahil kapag pinalayat ay ng ating Panginoong Jesucristo, itong laman na ito, pwede itong mamalagi sa langit. No? Pwede itong mamalagi sa langit. No? Kaya nga sabi ni Jesucristo, di ba, pag binasa natin yung John chapter 14, sabi niya, aalis ako, babalik ako sa tahanan ng aking ama, ascension, upang ipaghanda ko kayo ng lugar. At isa ito sa ating articles of faith. We believe in the resurrection of the body. Sa huling paghuhukom sa universal judgment, kapag tayo ay pinalaya na ng Diyos at ibinigay yung paghahatol ng kanyang pag-ibig, tayo ay bubuhayin muli pati ang ating katawan. At itong mga katawan natin, kasama ito sa langit. No? Kung sino tayo ngayon, ayun pa rin tayo sa langit. No? Kaya nga sabi, may nag-joke nga eh. Sabi yung mga nagpa-opera ng ilong, nag-opera ng pilik na mata, kala nila na bago nila yung mukha nila. Pero sabi, sa resurrection of the flesh, sa harap ng Diyos, ayun pa rin yung palitan natin, hindi natin mapapalitan. No? Ayun yung joke nila. Pero ito yung isang misteryo na nagsasabi, ang tao ay hindi nilikha para dito sa mundo. Ang tao ay nilikha para sa langit. Lahat tayo ay naglalakbay lang dito. At ito nga yung mahalaga. Bakit ba mahalaga ang ascension? Bakit mahalaga na merong langit? Bakit mahalaga rin na maunawaan natin na merong impyerno? Kasi maraming tao ang nagsasabi, sabi ng ibang tao, wala namang langit, wala namang impyerno. Pagkatapos ng buhay na ito, wala na. Actually, yung ascension, sinasabi sa atin, hindi, may langit, may kalangitan. Pero sa katuruan ng simbahan, ang kalangitan ay hindi isang lugar. Ito ay isang state, no, kalagayan. Kalagayan, no, kung saan tayo dadalhin ng Panginoon, no? Pero bakit mahalaga? Ano ba yung significance or importance? Bakit kailangang may langit, may impyerno? Kasi ibig sabihin, merong purpose yung ginagawa natin dito sa mundo. Yung paglalakbay natin dito, merong purpose. Naghahanda tayo para sa kalangitan. At ito yung purpose. Dahil naghahanda tayo para sa kalangitan, iiwasan natin yung kasalanan. Aalamin natin yung masama at mabuti at gagawin natin yung mabuti. Aalamin natin yung tama at mali, gagawin natin yung tama. Dahil alam natin ang purpose natin ay sa kalangitan. Kaya nga, iiwas tayo at makikipaglaban tayo sa tukso at mga kasalanan. No? Pero kung iisipin ninyo, kung walang langit, walang impyerno, andito lang tayo sa mundo, walang kaibahan na gumawa ka ng tama o mali. Bakit pa ako gagawa ng tama? No? Parehas din naman, pagkatapos ng buhay na ito, mali man yung gawin ko, tama man yung gawin ko, parehas din naman. Wala namang pupuntahan. No, kaya nga, alam nyo ba mga kapatid, yung morality natin, dahil merong langit at merong impyerno, alisin mo yung langit, parehas lang yung lalaking may ibang babae, parehas lang sa kanya, no? Kaya nga yung mga lalaking walang ibang babae, sabihin nila kung wala namang langit, wala namang impyerno, bakit hindi ako mambabae? Pero bakit tayo pinipigilan? No? Dahil itong kalangitan, kaya kasama ito sa katuruan ng ating simbahan, ito yung nagbibigay liwanag sa ating purpose. The purpose why we are here on earth. No? Kaya nga, ngayon mga kapatid, no, ang sinasabi sa atin ng dakilang kapistahan na ito, nakabukas ang langit. At ang buhay mo ay hindi impyerno.
at lahat tayo ay may lugar doon na inihanda ng Panginoon. Sige, tapusin natin dito yung pagninilay natin at magpapasok tayo sa mga kapatid natin na magbabahagi ngayong gabi. Opo, maraming salamat po, Faderado. Ang unang po magbabahagi po sa gabing nito ay ang ating dear sister Neri Banyes po. All the way from Las Piñas. The floor is yours, Sister Neri. Sorry. Good evening po. Mabuting gabi sa ating lahat. Maraming salamat, Sister Laces, for this opportunity. Ang ganda-ganda naman ng pagre-reflect natin kay Ning Faderado sa atin. So sa akin, dahil sabi ni Jesus, go into the world, go into the whole world and proclaim the gospel to every nation. Sabi ko, naku, grabe. Parang napakalaking responsibilidad naman nun. Parang mahirap. Diba? Parang ganun ang sabi ko. Tapos sabi ko kay Lord, lead me. Saan mo ko dadalhin? Paano ko gagawin yung mission na binibigay mo sa akin o sa amin? Okay po ba? Naririnig po ako. Sorry. Opo, sis. Ay, sorry. Kasi may nakalagay, unmute yourself. Tapos sabi ko kay Lord, nasaan na ba ako sa journey ko, sa journey ng buhay ko? So sabi ni Lord, tingnan mo mabuti, sabi niya. So di ba ang buhay natin, merong morning, noontime at saka evening. So sabi ko, Lord, malapit na ako sa evening. Ano ang gagawin ko? So sabi niya sa akin, hindi naman gaanong grande ang hinihingi ko sa iyo, sabi niya. Since, sabi niya, nasa middle to evening ka na ng buhay mo, ito na lang ang gagawin mo. Sabi niya, i-proclaim mo ang word of God on how we live our lives. Paano ba ang buhay mo ngayon? Are you giving bad or good examples to other people? Sama ka ba sa mga ibang tao? Hindi ka ba gumagawa ng mabuti? Isa yon, di ba? Tapos, in countless little ways, mga maliliit na bagay, halimbawa, sa basurero, naging mabait ka tumulong ka sa basurero, sa mga nangangailangan tao. Tapos, sa mga may sakit na kailangan ng iyong, katulad ko sa pagiging doctor ko, kahit advice man lang, ganyan, kahit hindi complete healing, di ba? O kaya, pag-listen, sometimes through a gesture of love toward others, sa pagmamahal sa iba. Paano yun? Halimbawa, may kaibigan ka na may problema. Di mo naman kailangang i-advise siya na ganito gawin mo, dapat ganun. Siguro, para sa akin, makinig ka lang doon sa friend mo. Just lend parang ear sa problem na. Tapos paalala mo lang sa kanya na ang pinagdadaanan natin yon, merong kapalit at andyan laging ating Panginoon, tutulungan niya tayo at sasagutin niya lagi yung ating mga dasal. Paano? Maaring makakabuti sa iyo ngayon, bibigay niya, o maaring hindi, makakasama sa iyo, o kaya later on, wait ka lang. Tapos, Tapos, isang kind word spoken to someone who is going through a difficult time. Yun na nga, makinig ka lang. Kahit hindi mo na siya advice. So sabi ng Panginoon sa akin, basta gawin mo lang kung ano yung kaya mo at possible at this point in time in your life. Kasi tapos ka na nga pa-evening ka na, no? Pero nung morning ng aking buhay, syempre may mga ginawa din kami, like nag-teach sa catechism, spreading the word of God sa mga bata. Tapos sa San Roque kasi meron kaming yung yung mga batang nakulong dahil may mga ginawang kasalanan, pinupuntahan namin sila sa amin through the help of our other BA apostles na twice a week. That was before the pandemic. Kasi nung ka-pandemic, hindi na kami nagpupunta. So that was before pandemic. So sabi ni Lord sa akin, kung ano lang ang kaya mo, sabi niya. Tapos itong sa akin, nag-reflect talaga sa akin yung verse 18, Sabi niya, gagaling ang mga may sakit sa pagpapatong nila ng kamay. Actually, hindi mo naman talaga sila pagagalingin. Pero ako bilang isang doktor, before I'll see a patient, talagang nilileyhan ko siya,
ipinipray over ko, hindi ko manilay yung hand ko. But I pray na sana malaman niya na ang sakit niya ay isang pagsubok din, maaring purification sa buhay niya. So pinagdadasal ko gano'n na malaman niya na ang sakit niya ay may purpose. So yun palagi. So siguro doon ang naging role ko. No? So yun. So sabi ng Panginoon sa akin, just do your best, sabi niya, and I'll do the rest. Tapos sabi ni Lord, carry na kita. Sabi niya. Yun lang po. Salamat. Maraming salamat po, Sis Neri, sa napakagandang sharing niyo po. Salamat Ah, po. Thank you. Thank you for saying yes to the Lord once more. Mhm. Ngayon po, in-invite po namin ng isa sa inyo, mga participants dito po sa ating Zoom meeting na mag-share ang inyong sariling pagninilay sa maiksi lang para tayo po ay mas lalo po magpayaman ng ating pong experience ngayong gabi. Isa lang po ang pwede ngayong gabi. So dalawa. Si Sister Mary tapos na siya. Tapos isa lang. So kailangan pangunahan nyo kung gusto nyo po mag-share. Ay, si Sister Annalyn o Mateo, sige po. Makapag-mute. Okay po. Wala pong sound. Ayong payagan. Okay na po, sister. Sige po. Okay na po. Okay. Napakaganda po ng mensahe ng ating mabuting balita ngayong gabi. Na-inspire po ako doon sa verse 15 and 20 po. Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako, tinulungan sila ng Panginoon. Sa gawaing ito, pinapatunayan niyang totoo ang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng himala na ipinagkakaloob niya sa kanila. Sobra po ako na-inspire dito sa nabasa kong verse na to. So, sa ngayon po, bilang search po at Biblical Assistant Coordinator sa aming simbahan, patuloy po yung aming Family Rosary Crusade, Bible sharing, bahay-bahay po, every Saturday and Sunday po. Bali, 3 barangay po yung iniikutan sa aming simbahan. Tapos po, sa tulong po ng ating Panginoon sa patuloy naming paghahatid ng mabuting balita sa bawat bahay po, isang himala po na sa salita ng Diyos, na sumasama na rin po sa amin si mother ko, mga pamangkin ko sa kapatid, pamangkin ko sa pinsan, hipag, mag-ina ng kapitbahay namin, kaibigan at kapitbahay. So ito po yung isa na pong malaking himala at biyaya sa aming buhay na may mga tao pong nahihipo talaga ang salita ng Diyos. At every first Friday of the month din po dito sa BEC Pass, meron po kami dito sa aming barangay. Nag-iikot po kami, naghihikayat sa mga pamilya at kapitbahay. Salamat sa Diyos naman po, marami pong dumadalo sa banal na misa. So marami po ang nakikinig sa mabuting balita po talaga. Tapos nag-start na rin po kami ng Sunday, nagpe-feeding sa mga bata na mula rin sa bundok. Tapos tinuturuan din sila ng konting catechesis. Ang mga kabataan po talaga ay tumutulong din ang aming mga youth sa simbahan. So isang malaking himala at kagalakan po yung naidudulot sa amin ng iba't ibang pamamaraan sa paghahatid ng mabuting balita dito sa aming simbahan, sa pamayanan. Sa himala po talaga at tulong ng Diyos, patuloy pa rin po namin ginagawa ang mga apostolate dahil sobrang na-inspired po kami dito sa binasa nating mabuting balita po.
So, yun po. Maraming Maraming salamat. salamat. Thank you po, Ate Beng. Well, Ate Annelyn po. At ngayon po, tayo po ay makikinig ng buong atensyon ng ating phone recap na ibabahagi po sa atin ng ating brother Roland Andrew Cruz po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Marino po, naririnig po ako. Yes po. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. So, maikling summary na lamang po, no? Pinaliwanag sa atin ni Father Ado ang halaga ng 40 days, no? Na ito ay tungkol sa pagpapanibago, no? This pertains to a change that is incoming, no? Ang ascension din ay nagpapakita at nagpapatunay sa atin na ang tunay na kalagayan ng tao, ang tunay na dapat niyang asamin, no, ay ang kalangitan. Ang tao ay ginawa para sa kalangitan, kasama ng Diyos sa kanyang kaharian, no? At katulad din, no, ng iniwang atas ng Panginoon sa kanyang mga alagad, tayo ay magpahayag ng mabuting balita, no? Para sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga tao na hindi mabuti ang sitwasyon, no? Sapagkat ang mabuting balita, ang salita ng Diyos ay nakakapagpanibago at nakakapagbigay ng pag-asa, no? Na kaya nitong baguhin ang sitwasyon ng tao at ang buhay ng tao, no? At pinaliwanag din sa atin, no, na nagpunta dito ang Diyos hindi para hatulan ng mundo kundi para iligtas tayo. At ang sinabi rin ng Panginoon na sa ating pagpapahayag ng ating mabuting balita, ng kanyang mabuting balita, tayo ay kanyang tinutulungan, tayo ay kanyang sasamahan, no? Upang kalakip ng ating mga ginagawa ay ang mga himala, no, na nabanggit ng Panginoon sa mabuting balita, no? At tatalo na po ako doon, no, sa dalawang naging sharing ni Sister Neri at ni Sister Lynn. Si Sister Neri, sinasabi niya na how we live our lives is how we proclaim the Word of God, no? Kung paano tayo, ang pamumuhay natin ay naipapahayag natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Subalit sa lahat-lahat ng ito, ang tungo ay ang pagpapakita ng pagmamahal sa iba. At si Sister Lynn naman, no, siya naman ay nahipo ng verses 15 to 20 kung saan, no, ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga apostolate ay patuloy na binabasbasan ng Panginoon at patuloy siyang pinalalakas. At tunay nga, no, kitang-kita na nakapagdala ito ng pagpapanibago, no? Maraming nahipo ang salita ng Diyos at maraming napagpanibago. So bilang paglalagom, ang ascension ay pagpapaalala sa atin na tayo naglalakbay lamang dito sa mundo at ang ating tunay na tahanan ay ang kalangitan. Kaya sa lahat ng ating gagawin, ang ating aasamin ay ang bagay na makalangit. Yun lamang po. Sige po. Maraming salamat po. Ngayon, sister, lahat ng mga nais magtaas ng panalangin, aanyayahan natin na sama-sama tayong magtataas sa Panginoon ng anuman ng inyong ipagdarasal. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang aming mga kahinaan. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas na panibaguhin ang aming buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang Dinggin aming mo ang panalangin. Panginoon, tinataas po namin ang lahat ng tao na ay lumapit po sa inyo, Panginoon, at gawin po kayong sentro ng kanilang buhay upang maging matibay sila sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tulungan niyo po kami sa pang-araw-araw namin ng buhay, lalo po sa pagpapahayag ng iyong salita sa mga komunidad, lalo po doon sa mga laylayan na lugar na hindi po naaabot ng mabuting balita. Naway kami po ay gamitin niyo bilang instrumento ng iyong salita upang makarating po sa mga tao na kailangan po nila, Panginoon. Panginoon, ito po ay
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, lalo na po kay Father Ado at saka kay Sister Lacey. Bigyan niyo po sila ng healthy na pangangatawan at para po manatili kaming magkakasama dito sa Bible Apostolate. Maraming salamat po. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin. Ngayon ay itaas natin lahat ng panalangin na ito, gayon din yung mga naiwan sa ating kalooban sa panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Meron po tayo ngayon mga announcements po para sa ating lahat. Hello po, magandang gabi po muli sa ating lahat. Ipinapaalalahanan po ang lahat ng Bible coordinators, pero open din po sa lahat ng mga nais mo sumama para po sa ating monthly formation and meeting na gaganapin po sa May 18, Sabado. So ito po ay sa E-Hub, sa SM Mega Mall, katabi po ng the Eucharistic Chapel of the Eucharistic Lord. Ayan po. So ito ay 10 a.m. po hanggang 12:30. And isa pa po ay yung first annual biblical retreat po natin sa July 19 to 21. Iniimbitahan din po muli ang lahat, pero lalo na po yung mga Bible coordinator. Sana po makapagsabi na po kayo sa kila Sister Liz, kila Father Ado para to secure your slot po. Ayun. And para po iniimbitahan ko po si Sister Jackie para po imbitahan tayo sa World Children's Day. So, ito po siya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Sister Jackie Marzan Tolentino from the Archdiocese Shrine of Nuestra Señora del Puerto Socorro in Sampaloc, Manila. Naatasan po ako ni Bishop Mayugba, ang chairman ng ECBA, to become the lead convener of the World Children's Day in Manila, simultaneously po sa Rome. So inanyahan ko po lahat po ng Bible Apostles. One way to share the good news is to share it with children, and pinaka-importante magplant ng seeds of faith and hope sa mga bata, especially seeds of love. Itong event po is just a one-day event from 7 a.m. 7 a.m. na po ang misa. Nag-change from 8 to 7 with Bishop Mayugba, and of course si Father po will be there. We will have 500 delegates from different cities. So sana po ang Manila po mag-join po tayo. Minimum of 20 po to 25 per parish po para makapag-join. Itong event po to, libre po ito sa lahat. Meron na pong kasamang libre pong simple lunch for everybody. So from the mass, magkakaroon po tayo ng parada, and then after that po, magkakaroon po tayo ng Bible sharing competition. Ito po yung ating venue for the napakagandang 10-story building, no? So meron po tayong Bible Olympics sa umaga, and then meron tayong mga puppet show na may moral values, and then sa hapon po may symposium po tayo. Diyan po gaganapin yung mga symposium, air-conditioned rooms po tayo, may air-conditioned auditorium and gymnasium po. So may workshops po na ma-experience yung bata. Ito po yung aming simbahan, at sinabi na rin po namin kay Pai Panucho, ito po nag-kick off kami, nagbigay po kami ng painting, gawa ng, actually anak ko po yan, she's my miracle daughter after 22 years. Yan po yung nag-kick off po kami this weekend for the World Children's Day, and next Saturday po may communion for street children sa Manila, and then especially po sa mga batang naninirahan sa North Cemetery. And I hope sa May 25 po makasali kayo. Online registration po. First come, first serve po. Maraming salamat po. Thank you po. Sige. Maraming salamat po, Sis Jackie.
So God bless you po. bago ang blessing para kay Sister Jackie, yung letter na pinadala niya sa atin, i-distribute sa lahat ng Bible Apostle sa inyong mga parokya. And then you can actually letter para sa parish priest ninyo, may pirma siya ni Bishop Mayugba, no? So please help this beautiful activity, no? Dahil magkakasama naman tayo rito sa Archdiocese of Manila. So lahat po ng Bible Apostles inaanyayahan na to work with this, no? Okay po, ngayon po ibibigay natin yung blessing para sa ating matamhimik at mapayapang gabi, no? Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay, ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita sa mundo. Salamat sa Diyos. Good Magandang evening. gabi sa inyo lahat. Thank you po, Father Aldo, at sa lahat. Salamat po. See you next week po. Good evening po. Salamat po. Thank you, Father. Father. Thank you, Father. Blessings.